Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa katangian ng sanaysay. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa katangian ng sanaysay. Una, personal na pananaw. Ikalawa, malikhain na pagsusuri. Ikatlo, organisadong estruktura. At ikaapat, lengguwaheng malinaw at formal. Una, personal na pananaw. Ang sanaysay ay nagbibigay daan sa manunulat na ipahayag ang kanyang sariling pananaw at opinyon. Ito ay isang pagkakataon upang maipakita ang personalidad ng manunulat sa pagsusulat. Dalawa, malikhain na pagsusuri. Sa pamamagitan ng sanaysay, may kalayaan ng manunulat na gamitin ang kanyang malikhain na kakayahan sa pagsusuri at paglalahad ng mga ideya. Maaaring gamitin ang mga tayutay, simbolismo o iba pang mga malikhaing pahayag upang higit na mabigyang buhay ang mga konsepto na nais ipahayag. Katlo, organisadong estruktura. Ang sanaysay ay dapat may maayos at lohikal na pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Karaniwang nag-uumpisa ito sa isang panimula o introduksyon. Sinusundan ng mga talakayang pangunahin sa gitna at nagtatapos sa isang konklusyon. Ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga bahagi ng sanaysay ay nagbibigay linaw sa mga mambabasa at nagpapalakas sa lohikal na pagkakabuo ng mga argumento at saloobin. Kaapat, lengguwaheng malinaw at formal. Ang isang mahusay na sanaysay ay dapat gamitan ng malinaw at formal na lengguwahe. Ang bawat salita ay dapat mabuti ang pagkakahulma upang maipahayag ang kahulugan ng manunulat ng tumpak at malinaw. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Mga katangian ng sanaysay. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!